Omniscient Reader's Viewpoint. Kabanata 0. Prologo, may tatlong paraan upang makaligtas sa isang wasak na mundo. May tatlong paraan upang makaligtas sa isang wasak na mundo. Ngayon, nakalimutan ko na ang ilan, ngunit isang bagay ang tiyak. Ang katotohanan na ikaw na nagbabasa. Ito ngayon ay mabubuhay. Tatlong paraan upang makaligtas sa isang sirang mundo. Isang platform ng web novel ang pumuno sa screen ng aking lumang smartphone. Nag-scroll ako pababa at pagkatapos ay pataas muli. Ilang beses na ba akong ginagawa ito? Talaga? Ito na ba ang katapusan? Tumingin ulit ako at ang kumpleto ay hindi maikakaila. Tapos na ang kwento. Panandang pandagdag. Tatlong paraan upang mag-survive sa isang wasak na mundo. May akda, Nidya 123. 3,149 na kabanata. Panandang pandagdag. Tatlong paraan upang mag-survive sa isang wasak na mundo ay isang tampok na nobelang pantasya na may 3,149 kabanata. Ang pinaikling pangalan nito ay Mga Paraan ng Kaligtasan. Patuloy akong nagbabasa ng nobelang ito mula pa noong 3 taon ng gitnang paaralan. Noong panahong ako'y binubuli ng mga iljin, nang masira ko ang aking mga pagsusulit sa pagpasok at napilitang pumasok sa isang lokal na universidad ng ang sinumpang. Nagkamali ang random na paghahati at nailagay ako sa unit ng militar sa unahan, nang paulit-ulit akong nagpalit ng trabaho at ngayon ay nagtatrabaho ako bilang isang kontraktor para sa isang affiliate ng malaking kumpanya. Naku, itigil na natin ang pag-usap tungkol dito. Sige na. Mga salita ng may akda, maraming salamat sa pagbabasa ng Mga Paraan ng Kaligtasan hanggang dito. Babalik ako sa inyo sa isang epilogo. Nananatili pa ang epilogo. Kaya't ang susunod na kabanata ay talagang ang huli. Mula sa pagtatapos ng pagkabata hanggang sa pagdapo ng pagiging adulto, ito ay naganap sa loob ng napakahabang panahon na 10 taon. May halong panghihina ng loob na ang isang. Ang mundo ay papalapit na sa katapusan kasabay ng isang pakiramdam ng kasiyahan. Binuksan ko ang kahon ng komento ng huling mensahe at muling isinulat ang pangungusap ng ilang beses. Kim Dokja, manunulat, salamat sa lahat sa ngayon. Inaasahan ko ang epilogo. Sila ay mga tapat na pangungusap. Ang mga paraan ng pag-survive ang nobela ng aking buhay. Hindi ito ang pinakapopular pero ito ang pinakamagandang nobela para sa akin. Maraming salita ang nais kong sabihin ngunit hindi ko ito maipahayag. Natatakot ako na ang aking mga walang ingat na salita ay makakasakit sa manunulat. Isang average na 1.9 na hit bawat kabanata. Isang average na 1.08 na komento. Ito ang karaniwang index ng kasikatan ng mga paraan ng pagbuhay. Ang bilang ng mga tanaw para sa unang kabanata ay 12,000, ngunit bumagsak ito sa 120 para sa ika-10 kabanata, at pagkatapos ay 12 para sa ika-50 kabanata. Sa oras na ito ang ika-negatibo 100 na kabanata, isa lamang ito. Hits katumbas equals 1. Nabighani ako sa naramdaman ko nang makita ko ang maraming isa na lumitaw sa tabi ng listahan ng mga kabanata. Sa ilang mga kaso mayroong isang, dalawa, pero malamang na may nagkamali lang sa pagpindot ng buton. Salamat. Ang may akda ay naglathala ng isang nobela na may higit sa 3,000 kabanata na may isang hit lamang sa bawat kabanata sa loob ng 10 taon. Ito ay talagang isang kwento na para lamang sa ni. Pinindot ko ang recommendation board at agad akong nagsimulang tumapik sa keyboard, inirerekomenda ko ang isang nobelang Honey Jam. Sinulatan ako ng may akda ng isang libreng kumpletong nobela, kaya dapat akong magbigay sa kanya ng rekomendasyon. Nag-click ako sa natapos na buton at mga komento. Mabilis na lumitaw. Mukhang isang bagong anti. Hinahanap ko ang ng taong ito at inirekomenda nila ang parehong nobela ng maraming beses. Hindi ba'y pinagbabawal ang kanyang rekomendasyon? Hindi ito dapat gawin ng may akda dito. Naisip ko na nakasulat ako ng isang rekomendasyon ilang buwan na ang nakalipas. Sa isang iglap, nagkaroon ng 12 ng mga komento para sa investigasyon. Ng mga manonood. Namula ang aking mukha sa kahihiyan. Sigurado akong babasahin ito ng may akda. Kaya, nagmadali akong subukang tanggalin ang mensahe, pero na-report na hindi ito maaalis. Mawawala. Nakakainis isipin na ang rekomendasyong isinulat ko ng may buong sinseridad ay nauwi sa ganito. Kung kahit kaunti lang ang kanilang tiningnan, bakit walang sinuman ang sumubok na basahin ang kawili-wiling nobela? Gusto ko sanang magbigay ng donasyon sa manunulat, pero hindi ko nagawa. Hindi ko kayang bilhin ito dahil ako ay isang empleyadong may sweldo na halos hindi makaraos. Pagkatapos, nakatanggap ako ng abiso na may mensaheng dumating. Nidya 123, salamat. Isang mensahe ang dumating mula sa wala. Inabot ako ng ilang panahon upang maunawaan ang sitwasyon. Kim Dokja, ang may akda. Nidya 123, siya ang may akda ng mga paraan ng pag-survive. Nagawa kong tapusin ito hanggang sa dulo dahil sa'yo. Nanalo rin ako sa kompetisyon. Hindi ko makapaniwala. Nanalo ang Ways of Survival sa isang kompetisyon. Kim Dokja, binabati kita. Ano ang kompetisyon? Hindi mo ito malalaman dahil ito ay isang hindi kilalang kompetisyon. Nagtataka ako kung nagsinungaling siya dahil nahiya siya pero gusto kong totoo ito. Marahil talaga ay hindi ko alam. Maaaring medyo tama ito sa iba. Mga plataporma. Medyo malungkot ako pero maganda na mayroong mahusay na kwento na kumakalat. Nais kong magpadala ng espesyal na regalo sa iyo bilang pasasalamat. Kim Dokja, regalo.
Lira 123, salamat sa aking mahal na mambabasa na ang kwentong ito ay isinilang sa mundo. Binigyan ko ng aking email address ang manunulat tulad ng kanyang hiling. Lira 123, tama. Nakuha ko na ang schedule ng monetization. Kim Dokja, wow talaga. Kailan ito magsisimula? Dapat sana ay nabayaran na ang obra maestra na ito mula sa simula. Ito ay isang kasinungalingan. Ang Ways of Survival ay isang pang-araw-araw na serye, kaya kailangan kong gumastos ng 3,000 won sa isang buwan. 3,000 won ang halaga ng isang tanghalian sa convenience store para sa akin. Lira 123, magsisimula na ang monetization bukas. Kim Dokja, kaya ang epilogue na darating bukas ay may bayad. Lira 123, ikinalulungkot ko, kailangan mong magbayad para dito. Kim Dokja, syempre, kailangan kong magbayad. Bibilhin ko ang huli. Walang tugon mula sa may akda pagkatapos noon. Nag-logout ako sa site. Pagkatapos ay naramdaman kong pumasok ang pesimismo sa huli. Umalis ang may akda nang walang sagot matapos siyang magtagumpay. Ang aking paghanga ay naging munting selos. Ano ang ikinagala ko ng labis? Sa anumang kaso, ito. Hindi ito ang aking nobela. Magbibigay ba siya ng gift certificate? Magandang sana kung para sa 50,000 won. Noong panahong iyon, nag-iisip ako ng may kabubuhan. Hindi ko alam ang anumang mangyayari sa mundo kinabukasan.